Senator. Go ahead. Sige po, tuloy. Okay, mahalaga ang impormasyon na pwedeng i-share ni Cassandra Ong dito sa ating investigasyon dahil unang-una siya lamang po ang ating link no dito sa sinasabing illegal Pogo Hub sa Lucky South 99 at saka itong kay Mayor Banban Alice Go no dahil dapat nating matanong sa kanya una kung sino ang mga may-ari nito, pangalawa sino ang mga taong gobyerno na nasa likod nito at naging kakutsaba sa pagpapatakbo nitong mga illegal Pogo Hubs na to. Pangatlo, siyempre, kung alam ba niya na meron talagang cyber crimes na nangyayari, merong illegal financial scams na nangyayari, at siyempre ibang krimen sa loob ng mga Pogo Hubs na to. Napakahalaga niyan para sa ating investigation because wala ho tayong pwedeng pagkunan ng impormasyon bukod sa kanya. Dahil itong mga may-ari, ito ay mga mainland China man o mga Chinese po ito. Okay. Mahalaga rin bang ungkatin ng committee, ng Quad Committee, pati ang kanyang citizenship, Congressman? Yes, tama, Weng. No? Kasi may mga alegasyon na si Cassandra Leong ay hindi Pilipino. At siya po ay mayroong Filipino passport din at mayroong pong mga pagmamay-ari siya na mga lupain at mga bahay at mga negosyo na itinayo niya dito. Ngayon, kung siya po ay hindi Pilipino, wala po siyang karapatan na mag-ari ng mga lupa at magtayo ng negosyo na 100% siya ang nagmamayari. At kung sakali yan po ay labag sa ating saligang batas. Ayun, kung sakali mapatunayan yan, may additional charges laban dito kay Cassandra Leong. That is correct. Oo, marami tayong tinitingnan na mga violation. Kung sakasakaling siya po ay hindi Pilipino, marami po tayong pwedeng maipataw na mga violations niya mula sa ating passport law, meron ding sa SEC, yung kanyang pagtatayo ng korporasyon. At syempre, itong krimen na involved sa illegal Pogo Hubs na kung saan siya ang humaharap bilang representative. Meron pong crimes of human trafficking, meron po dyan money laundering, meron po dyan torture, meron pong murder, meron pong marami po several crimes that were committed in the Pogo Hubs. Yan po ang pwede pong panagutan ni Miss Cassandra kung mapatunayan na siya ang may-ari, siya ang operator at siyempre siya ang nagmamanage. Meron bang pangangailangan sa tingin nyo na hiramin nyo yung testigo na Senado ngayon si Sheila Guo para sumagot din sa mga tanong dyan sa House of Representatives? Yes, Joel, sa aming palagay, siguro mangangailangan din kami ng information galing din dito kay Sheila Guo. Ito naman ay tungkol dun sa kanyang kapatid, no? Yung operations ng Banban Tarlac illegal Pogo Hub, sino rin ang mga may-ari, sino rin ang nasa likod nito, ang nagpapatakbo nito. At syempre, napaka-importante po sa Quadcom na malaman kung sino po yung mga kakutsaba nila dito sa ating bansa na kung saan enable them to operate here illegally. Siyempre, magkakaroon po ng mga pag-deny o denial dyan. Yung ebidensya mas malakas na magtuturo sa atin kung ano talaga ang katotohanan. Kaya yun po ang gusto namin o layunin ng Quadcom, ilabas ang katotohanan. Okay. Si Cassandra Leong, balak din pong hiramin ng Senado. Ipapahiram niyo rin po ba bilang isang resource person sa kanilang investigasyon? Well, ayan, napag-uusapan din namin yan sa komite dahil ako personally bilang lead chair nitong Quadcom, sa akin siguro mas magandang nagpapalitan ng mga witnesses na sa ganun makadagdag din ng mga information na pwede nating makuha mula sa ating mga witnesses. But of course, hindi naman po unilateral decision ng chairman yan. Pag-uusapan po at pagbobotohan namin yan kung kailan po namin pwedeng ma-share itong ating witness. At ganoon din naman po sa kanila. Okay, yung issue tungkol doon sa Lucky South, kasi
meron weng na may prinsipyo sa batas kung tawagin yung the principle in corporate law, yung piercing the corporate veil. No? Kasi Veil. pag ang isang korporasyon ay ginagamit na pantakip sa tunay na katauhan ng korporasyon, pa'y lumalabas na, di ba, itong Lucky South ay cuddler ng Pogo. Yun ang parang lumalabas. At sino ba mga incorporator noon? So dapat tignan din po ng Kongreso po yan, ng inyong komite. Kasama rin yan, Joel, sa aming tinitingnan. No? In fact, ininbitahan din natin yung mga registered incorporators nung tinayo itong korporasyon na Lucky South 99, no? At saka yung kanilang mga subsidiaries. No? Dahil naniniwala kami na kung ito talaga, nung kinayo nila itong mga korporasyon na ito, talagang meron silang plano na itago ang totoong operasyon, no? Dahil nga nakita natin na illegal ang kanilang operation, no? Meron silang mga scam hubs, love scams, money laundering. I am sure, no, tama yung sinabi mo, Joel, yung piercing the veil of the corporate identity. Layering yan, syempre. Hindi naman po magpapahuli ng basta-basta yan at marami pong layers yan. Kaya yan ang titingnan din natin. Panghuling tanong na lang, yung imbitasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano namang development dyan? Napadala na po yung invitation na yun. In fact, nung nag-hearing ng Committee on Human Rights under kay Chairman Abante, pinadala na po yung invitation. No? Hanggang sa ngayon, we're still waiting for the reply. Meron din pong motion nung huling aming pagdinig sa Quadcom na maimbitahan si former President Duterte na mag-attend dito nang sa ganun mabigyan din po siya ng pagkakataon na mag-share ng information at ma-dispute niya yung kanyang mga aligasyon na galing po sa mga witnesses. Nasa sa kanya po yan at syempre bilang dating Pangulo, kami po ay mag-e-extend ng kortesiya sa kanya kung ano man po ang kanyang desisyon tungkol dito sa imbitasyon na ito. Okay. So, huling hirit na lang. Si Sige. Cassandra Leong po, kailan niyo palalayain? Ang alam ko, Weng, kasi after today's hearing ng Quadcom, meron pang mga kasunod ito hanggat hindi po enough o substantial yung aming information na makakagawa na rin kami ng committee report. Malamang hindi pa ho namin siya ma-release, no, to the proper authorities. Kasi ang information na nakuha namin, meron po yata siyang kasong kinaharap sa atin. That's the reason why the NBI detained her and processed her nung siya ay na-deport dito sa Pilipinas. Okay lang, wala pang warrant of arrest sa korte. So baka may possibility na magtago siya ulit, lumabas ng bansa ay nandun, Congressman. Maaari yan na, Weng, no? In fact, gaya ng sinabi ng ating Pangulo, na heads will roll, no, dun sa mga tumulong sa kanyang pagtakas, dun sa mga kawani ng gobyerno na gumawa ng paraan na para siya ay makaalis ng bansa. So yan ang isa pang kasama dun sa tinitingnan din natin. Okay. Kung salamat Sir, sa oras mo. thank you. Mag-ingat ka. Thank you. Thank Good you, morning. sir. Thank you, Joel. Thank you, Weng. Maraming salamat sa inyo. Good morning Del po. Norte Representative Robert H. Barbers, mga kapuso.